1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming saging. Dahil sa saging, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Gusto ko rin magpasalamat syempre sa walang sawang tumatangkilik syempre dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi na talaga namang patuloy ang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Nakakaloka dahil grabe talaga yung nakikita kong suporta. Sobrang napakasaya ko. At guys, maraming salamat. And then syempre dahil sa pagmamahal ninyo, marami naman akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika update, Miss Asia Pacific International may bagong reyna na. So ayun na nga, kinurunahan na nga nung nakaraang gabi ang bagong reyna ng Miss Asia Pacific International. At ito nga ay wala nang iba kundi ang Miss USA. Yes! Si Miss USA nga ang nagwagi dito sa Miss Asia Pacific International na kung saan naman, oh my gosh, ang ganda naman talaga ni Miss USA. Nung simula pa lang ng competition, nakita na natin talaga na potential siya na magkaroon ng corona. Pero medyo may mga nagtataas ng kilay kay USA dahil sabi nila much better pa daw ang answer ni Miss Philippines kung saan naman naka-third runner-up dito. Sabi ko nga, yung pinanood ko, oo nga no. Pero kasi syempre, baka nag-base na talaga sila sa ganda at maraming mga judges ang nagustuhan ang beauty ni Miss USA more than kay Miss Philippines. Pero kung pagbabasihan nga natin yung Q&A nila, ay medyo parang sablay ang answer ni Miss USA. So yun, nakakaloka no. But be happy na lang kay Miss USA dahil isa naman siyang Diyosa talaga. At be happy sa resulta ng Miss Asia Pacific. Ako, masaya ako dahil naka-third runner-up tayo. First runner-up naman si Miss Mexico. So yon. So kaya congratulations sa kanilang lahat, di ba? At para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa paandar na ginawang laban ni Bellas Figuera dito sa Miss Asia Pacific? Well, ang masasabi ko, ang bongga niya. So, yon. Sabi ko nga lagi, sa isang beauty contest, kailangan ang babae meron talaga siyang kumpiyansa sa sarili niya bukod doon sa gandang nakikita sa kanya. Kasi kahit hindi naman siya ganun kabongga yung beauty, pero kung kumpiyansa talaga siya, mananalo siya dito. Di ba? So, yun. So, ayan ang ipinakita ni Blessa sa competition ng Miss Asia Pacific na talaga naman, Diyos ko, swimsuit competition pa lang, umaarangkada na, pasarela, talagang kumakabog ng bonggang-bongga at wala akong masabi. Tapos, pagdating sa evening gown, oh my gosh, talagang may paandar, may pasabog, may eksena. So, dapat ganon. Ganon dapat yung mga lumalaban sa beauty contest. Yung tipong, alam mo yun, yung parang kukunin mo talaga yung simpatsya ng judges at sa mga eksenang gagawin mo, papalakpakan ka. At ayan ang ipinakita ni Blessa Figuera dito sa competition niya sa Miss Asia Pacific. Sa madaling salita, magaling ang ating pambato dyan. So, yun, magaling yung team niya kung ano at paano. At nakita naman natin yung mga styling niya, di ba? Sa swimsuit, nakaladlad. Sa evening na nakapony na siya na banat na talaga naman, oh my God, nakakaloka siya. Pagdating naman sa Q&A, oh my gosh, talagang nagpakitang gilas. So, nakakalungkot lang kasi narating niya ay third runner-up na sana mas umangat pa ng bongga. Anyway, congratulations pa rin. At job well done talaga dito si Miss Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.
mabuhay tayong lahat. Mabuhay si Blesa Figuera. Di ba? So yun, so nakakatuwa dahil ang ganda ng paandar niya, ang ganda ng eksena niya, at talaga namang masasabi ko, kumpiyansa, panalo. So yun, so para naman sa sumunod na chika, syempre pambato natin sa Miss Aura International na si Isabella de los Santos ay talagang umeeksena na rin ng bonggang-bongga. So ayun nga, Diyos ko, paandar na ang ating pambato at talaga namang masasabi ko, aura kung aura ang pinapakita niya doon. Sana magtagumpay, sana maganda yung game plan niya at sana magtuloy-tuloy siya ng bonggang-bongga. So, ngayon pa lang masasabi ko na palaban ang ating pambato sa Miss Aura International at nakaka-excite. At hindi lang yan, syempre, pambato natin sa Miss Earth. Nako, my gosh, na talaga namang umaarangkada din ang beauty ng ating pambato sa Miss Earth na talaga naman, Diyos ko, ang ganda-ganda niya, face card value, at talaga namang wala akong masabi. So, isa din to sa mga kaabang-abang. At tingnan natin kung ano ang ipapakita ni Miss Earth Philippines dito sa competition ng Miss Earth 2024. Kung mararating niya nga ba yung narating ni Aliana Aduana sa competition. So, yan. So, exciting yan. And then, punta naman tayo sa Miss Grand International. Kasalukuyan nga, nasa Bangkok, Thailand na sila at umiksena sila doon sa What Aron yesterday na talaga naman, oh my gosh, talaga ang ating pambato na si CJ Opiasa ay talagang ayaw magpaawat. Ganap kung ganap, eksena kung eksena. Talagang umaarangkada. At ito nga ang magandang balita. Sabi ni Mr. Nawat, ang pambato daw ng Pilipinas, very patterned, beauty queen. Ganon. Belesa, maganda. At in fairness naman kay CJ, natutuwa ang mga media press dito kay CJ Opiasa dahil nga sa pagiging isang nice niya sa mga kasama niya, sa mga eksena na pinapakita niya. Kaya masasabi ko na malakas ang laban ni CJ Opiasa at possible na pwedeng makarating to sa top 10 ngayon ng competition ng Miss Grand International. At kung papalarin pa tayo, pwede tayong makarating hanggang sa dulo ng competition. Pwedeng top 5. Diba? So, yun. Kaya, please support CJ Opiasa sa mga eksena niya at supportahan natin si CJ Opiasa sa mga ganap niya dito sa Miss Grand. At sana, pag may botohan, magkaisa tayo mga Pilipino. Libre naman yan. Libre ang pagboto. Kaya boto na. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod na chika, Costa Rica, Cambodia, canceled na para sa Miss Grand International. So, yon, medyo nakakalungkot tong part na to. Kasi nga, parang naramdaman ni Costa Rica na yung paglipat ng pageant dito sa, yung pagbago daw ng pageant dito sa Bangkok. Eh, Diyos ko naman, siyempre safety ang iniisip para sa inyo. Kung talagang ikaw ay queenly ka talaga, iisipin mo rin siyempre yung kapakanan ninyong lahat. Diba? So, yes, may mga abirya, may mga nangyayari, at siguro yung expectation niya, ayaw niya nang mag-effort dahil na hindi na-hit yung expectation ni Costa Rica doon sa Cambodia, and then yung lumipat dito sa Thailand, baka wala na siyang pamasahe. Charot! So yun, so nakakaloka. So medyo nakakalungkot yung part na to kasi nga, di ba, hindi nga nakaariba ng bonggang-bongga itong si Costa Rica. Plus, nadagdagan pa ng isa pang kandidata na nagkanselado na rin dito sa Miss Grand International. Ito nga ay si Cambodia. Si Cambodia ay isa sa mga mainit talaga pagdating sa botohan. Nung last time talaga nakipagdikdikan siya kay Myanmar to get that spot. So, naloka lang ako. Ngayon, bigla siya nag-cancel. At sinasabi nga na ayaw niya nang sumali sa Miss Grand at walang makakapigil sa kanya. Dahil nga, syempre, dahil yung nangyaring insidente dito sa Cambodia at ayun, piling niya ligwak na siya dito. So ako naman, para sa akin, napaka-orokan ng dating. Sa totoo lang. Alam niyo kung bakit? Kasi nung una, ay talagang super puri siya sa Miss Grand. Kung mapapanood mo yung interview niya nung dinner, talagang
ang dami-dami nila sinasabing magaganda kay Miss Grand. And then, ngayon may insidenteng ganito. Puro negative na ang maririnig mo sa kanila laban sa Miss Grand. So, masasabi ko, buti na lang hindi ka nagtuloy. Dahil kung nagtuloy ka, maniniwala si Mr. Nawat na makakarating ka sa dulo ng kompetisyon. At ayun nga, orokan ang peg mo. Charot! So yun, yung mga ganyan na kandidata, wala tayong magagawa. Ang tawag ko sa kanila ay orokan. Charot! So yun. Eto nga, syempre punta naman tayo sa update dito sa Miss Cosmo. Sa Miss Cosmo, so hindi ko alam kung nilabas ba talaga to ng Cosmo yung final winners ng mga ng mga judges. At hindi ko alam kasi kung pinost nila to kasi hindi na ako nakafollow doon sa kanila. Kaya nakita ko lang to doon na pinost. So, kung pagbabasihan natin to, si Paula Sugar ang winner niya si Thailand. Runners up niya si Indonesia. And then, yung another judges from Vietnam, winner niya si Indonesia. And then, si Kim Yun Yen, ang winner niya rin ay si Indonesia, runners-up niya si Thailand, and then another judges, ang winner niya si Indonesia, and then si Harnash, ang winner naman niya ay si Thailand, and then ito naman si Heng Yen, di ba? Indonesian, ang winner niya ay si Indonesia. Vietnamese siya, ang winner niya si Indonesia. Kung mapapansin mo, tatlong judges from Vietnam. At tatlo naman are from another country. Pero hindi ko alam kung saan nagtatrabaho tong mga to. So, anong laban natin dyan? Vietnamese, parang feeling ko, hindi nila feel talaga si Philippines. So, dyan pa lang kita na natin na may kinilingan talaga sila. Kung tutuusin, lahat ng Vietnamese ay majority, ang binoto nila ay si Indonesia. So, ngayon sasabihin nila na walang naganap na dayaan, walang naganap na alam mo yon na bias sa pageant nila, I think meron. So, yon. So, yung credibility sana iningatan nila. Hindi yung hindi yung kung ano lang yung gusto nila. Kasi syempre, kung may plano silang tumagal ang pageant nila hanggang 70 years, syempre dapat yung credibility sa simula pa lang ay pinakita na yan. So, ngayon, nangyayari ay medyo dismayado ang lahat sa resulta, hindi lang ang Pilipinas, kahit yung mga taga-ibang bansa, nagsalita na si Tanzania, yung mga Colombian, Peru, at saka syempre yung iba pa, medyo talagang dismayado sa resulta ng Miss Cosmo. And I don't know kung sa isang taon kung maraming kandidatang magpa-participant dito sa Miss Cosmo after nung nangyari. Kasi parang feeling ko talagang naging bias talaga yung mga judges, bias yung organization, at meron talaga silang kinikilingan at gustong manalo. Kaya nakakalungkot. At ito pa ang sumunod na chika, syempre, ang reyna ng Miss Cosmo na si Tata ay nag-public apologize sa kanyang post dito sa social media regarding kay Atisa Manalo. Sinabi niya nga sa post niya na kaibigan niya si Atisa Manalo at wala siyang masamang intention o paringgan si Atisa doon sa naganap na press con. Ang sinasabi niya, we don't talk, we walk. Ayun yung natutunan niya sa pageant na to, ay walang masamang intention laban kay Atisa. So, yon. Pero kung iisipin mo, isa pa tong orokan ang dating sa akin. Kasi, sana, sinabi niya na yan o nag-public apologize na siya after ng press con na nalaman niya na medyo pangit yung feedback sa kanya ng mga Pilipino regarding dito sa mga sinabi niya nung press con the following day. Pero nauna pa si Atisa Manalo na manawagan sa atin lahat na itigil ang pagbubuli kay Tata after ng press con, di ba? So, nag-release kagad si Atisa Manalo na nanawagan siya na wag na nating ibuli si Tata kasi kaibigan niya yon at dapat be happy na lang sa journey ni Saka lang siya naglabas. Eh kung hindi naglabas si Atisa, hindi rin ba siya maglalabas? So, yon. So, parang feeling ko napilitan na lang siya na mag-public apology dahil sa nauna na si Atisa Manalo at parang lumabas naman ng mukhang reyna ang orokan na na to. Anyway, hindi ko alam. Pero ayun yung dating sa akin. Nakakalungkot. Pero
siguro i-accept na lang din natin at wag na natin siyang tirahin ng tirahin. Pero nakakaloka yung mga eksena talaga. So, syempre, lumabas na naman na she's a very nice queen. Yan! Nakakaloka, di ba? Pero good luck kay Miss Indonesia and I hope na sana manatili niya na maganda ang image ng Miss Cosmo in the future. Mas mapalago nila ang kanilang pageant. So, yon. Ayun naman yung maganda. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Atisa Manalo, dapat pa bang sumali sa Miss Universe Philippines sa susunod na taon? Ayan, maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na si Atisa push dito sa Miss Universe. So sa ngayon wala tayong kay Atisa kung gusto niya pa ba sumali o hindi. Pero ako ang tatanungin ninyo, okay lang naman na sumali siya pero dapat mapagandaan niya talaga ng bonggang-bongga. Palagay na natin, i-credit na natin yung sinabi ni Kim Dunyen doon sa improvement. 2018 is 2018. Ngayon 2024 na at kung sasali siya sa isang taon is sa 2025, dapat talaga bagong Atisa Manalo, yung repackaging, yung everything. Yes, nakita natin yung improvement. Siguro yung kulang sa kanya ay yung pagiging angas pagdating sa pageant and then yung diskarte, how to be player talaga, good player, good transition dito sa competition. So, yon. So, yun yung mga idagdag ni Atisa. Kasi kung sasali siya na katulad din lang ng ganyan, ay talagang maliligwak siya. So, siguro kailangan niya talaga ng konting push, konting level up para sa sarili niya. So, yon. And good luck! Tignan natin kung babalik nga ba si Atisa Manalo sa isang taon sa Miss Universe and we hope na sana makabalik siya. So sa ngayon, ang balita ko, tatakbo daw ng konsehal etong si Atisa sa Cordillera ng Quezon. So tignan natin kung magpaplano pa ba siyang bumalik sa pageant in the future. Sa ngayon, binuran niya na sa kanyang bio yung mga credit na nakuha niya sa pageant katulad ng Miss International at saka Miss Cosmo. So totally binurado niya na yon, burado na yon. At medyo nakakalungkot but looking forward kung ano ang magiging next na eksena ni Atisa Manalo sa competition or babalik ba siya sa pageant. So yan ang abangan natin sa kanya sa future. So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!